Magandang umaga sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo. Ito ang Kamera Dalans Channel at ako si Lance. Pag-usapan natin ngayon ang pagkatanggal o pagkasibak ni Vice President Sara sa National Security Council. Dahil ito sa sabi pa ng mga kalyado ng presidente si Bongbong Marcos ay wala daw itong hindi daw relevant itong si Vice President Sara na bilang miyembro ng National Security dahil kapangyarihan naman ni President Bongbong Marcos ang magpili or pumili kung sino ang mga miyembro nitong council na ito. Before tayo na komento dito sa balitang ito, ating muna itong papanoorin ang balita mula sa mata ng Agila. Matang Agila, pasok! Nibak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng National Security Council o NSC. Yan ay batay sa inisyong Executive Order No. 81 Series of 2024 kung saan ang Pangulo ang tumatayong chairperson kasama ang 26 na iba pang mga opisyal ng gobyerno. Sinailabas na statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin, layo ng EO na muling ayusin at streamline ang membership ng NSC. Aniya, sa ngayon ay itinuturing na walang kaugnayan ang Vice Presidente sa mga responsibilidad ng pagiging miyembro sa NSC. Nako po. Bakit hindi naman relevant itong si Vice President Sara samantalang ito ay kung anong mangyayari dyan kay Bongbong Marcos ay siya naman ang magiging presidente, di ba? Napaka mabaw naman ng mga pinagsasabi nitong nasa likod ng pagtanggal kay BP Sara. Hindi natin masasabi kung si Bongbong Marcos ba ito ang may gusto, kung hindi baka itong mga alipores niya, itong mga advisor na ang kanilang mga interest ang kanilang pinagdepensahan, di ba? Well, maraming nagsasabi na itong ginagawa na pagtanggal kay Vice President Sara Duterte sa National Security Council, pati na ang lahat ng mga dating pangulo na dumaan dito sa ating bansa ay pinagtatanggal din. Bakit kaya? Ayon pa sa mga eksperto na nakikita natin at mga nagkomento dito sa social media na baka magdideklara ito ng martial law itong si Bongbong Marcos dahil ito ang ginagawa ng kanyang ama nung rehimeng Marcos din, di ba? Dahil dito delikado talaga na magsagawa or magdesisyon itong administrasyong ito na nako po baka kabayo, no? Baka may plano itong gagawa ng desisyon na magmarsyalo nga or on before January 13. Bakit ko nasabi yan? Ha? Dahil takot na takot sila sa mangyayari ngayong Pitsa 13 ng January. Maraming paraan. Nako, kumakalikot na yung mga utak nitong mga taong ito. Natatakot itong matuloy itong rally na pinamumunuan ng mga iglesia ni Cristo. Bakit? Posible itong mauwi sa People's War pa. May mga nagsasabi pa na baka gagamitin ng administrasyon ang isyu na kumakalat ngayon doon sa China na may nagbabadyang virus na naman. No? Baka magdeklara na naman sila ng lockdown kahit hindi naman dapat, di ba? Tatakutin ang mga tao, gagamitin itong mga social media pati na ang mainstream media. Baka gawin nilang exaggerated ang balitang ito.
doon tayo matatakot sa pwede nilang gawin. Or else, gagamitin nila ang power ng presidente na magdeklara ng batas militar. Sa pamamagitan ng batas militar, on or before talaga. Baka lang. Wala naman sigurong bawal dito kung maggawa tayo ng opinion or maggagawa tayo ng mga mag-isip tayo ng mga ganon, di ba? Dahil alam naman natin na kung sakaling itong mga taong nasa administrasyon ngayon, kapag itong si Bongbong Marcos ay matapatalsik sa pwesto, siguradong hahabulin ito ng mga Duterte kung si Duterte man ang makaupo na presidente. Pagkatapos nitong January 13. Saan kaya magtatago itong mga kulukoy na ito? Nako, napakaraming kasalanan ito sa bayan ngayon eh. Ubos ang pera natin ngayon eh. Walang pera ang PhilHealth. Lahat ng pera na pwede nilang gagamitin, ang available na pera ng gobyerno ay ginagawa nila ng paraan para papunta doon sa akap or yung mga mga project na walang ano bang tawag doon? Yung gagawa sila ng project kuno at doon nila nililipat yung mga pera para magamit nila sa ano? Para saan? Ayaw kong magitin. Basta alam natin kung ano pa talaga ang gusto ng mga taong ito. Gusto nilang mananatili sa pwesto at mananalo ngayong 2025 election, senatorial election. Dahil gusto nilang gagalawin itong konstitusyon natin. At para sila ay hindi na matatanggal sa pwesto at tuloy-tuloy habang buhay na itong mga damuninyo na ito. Tapos, nako, sino ba ang makikinabang talaga dito? Walang iba kundi si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Ayaw na nilang bababa sa pwesto. Bakit? Kapag bababa sila sa pwesto at papayagan nilang mayroong eleksyon, or magka-eleksyon man at matatalo sila, may kalalagyan talaga sila. Iimbestigahan din sila sa sunod na administrasyon kung saan napunta itong mga perang ito, ang mga resibo, lahat. Sa tingin nyo ba? Wala talaga silang ginagawa ngayon na kabalastugan. Excuse me po. Excuse me po. Tayo ay maliit lamang na vlogger pero karapatan natin ang magsasalita dito dahil tayo ay Pilipino, lalong-lalo na ako. Naku, malaki ang kaltas ng tax sa akin nung first sweldo ko dito sa YT. 15% mantakin mo. Tapos ayaw nyo kaming magsalita, mga vlogger dito. Hindi ba kayo nahiya? Ipahabol nyo kaming mga maliliit na tao dito. Ay, nako, baka nakikinig si Barbers, ipahabol na naman tayo. Bakit? Ayaw nyo ba pupunan ang inyong mga gusto nyo kayo lang? Kami paano naman kami? Hindi kami magsalita. Mas lalo nang walang check and balance ng gobyerno ito ng ganito, yung kailangan mayroong taong ganito para may balanse. Na walang maging kurap dahil meron kami. Andito kami. Kung gusto nyo, gumawa kayo ng batas na hindi na pwedeng magsalita ang mga tao tungkol sa mga taong gobyerno. Diba? Basta ang sa akin, napakadelikado itong mga panahon ito, itong mga araw na ito, until January 13.
Baka may malaking pasabog na gagawin itong administrasyong ito upang hindi matuloy itong rally ng Iglesia ni Cristo. Oh, tandaan ninyo mga kabirada sa mga nanonood sa akin itong mga sinasabi ko. Ating bantayan itong mga araw na ito simula ngayon until January 13, 2025. Oh. Number 1, baka gamitin nila ang isyo sa China at magdesisyon silang isara ang airport, isara ang lahat-lahat at magkaroon ng lockdown. Hindi ko sinasabing hindi ako nanakot ha. Ito'y nasa isip lang ng isang hindi masyadong matalinong vlogger. Pero ang lahat ay may posibilidad. Lahat na hindi natin ini-expect ay mangyayari. Di ba? Number 2, itong pagtanggal kay Vice President Sara Duterte bilang membro ng National Security Council. Sa tanang buhay ko, itong EO na ito na nagsasabing dapat maging membro ang Vice Presidente na nakaupo sa kasalukuyan at ang mga dating Pangulo na buhay pa ay dapat kasali sa National Security Council. Yang EO na yan ay ginawa last 1950s ata. Ang katagal na. Matagal na pala ito. Bakit sa ngayon itong si Bongbong Marcos lang ang sa Bisaya pa nakaako? Siya pa lang talaga ang gumawa ng ganitong EO na tanggalin itong si Vice Presidente at ang ibang mga nagpapahinga ng mga dating presidente na buhay pa ngayon nandito pa sa mundong ito. Bakit tinanggal niya? Siya lang ang nakagawa nito. Magtaka na tayo. Baka para hindi matiktikan ang plano nila na kung ano man yun ay abangan natin. Baka gagawin nilang itong dahilan para magdeklara ng batas militar. Before sa January 13 para hindi matuloy itong nagbabadya at napakalaking isasagawang rally ng mga miyembro at mismong pinanguluhan ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Abangan natin yan mga kababayan, mga kabirada, mga kapamilya at kung ano mang tawag sa inyo. Basta kay abangan natin yan. Pangunahan na natin kung ano man ang mga iniisip nitong mga damunyong ito. Tandaan nyo, bakit ngayon lang ginawa ito sa panahon pa talaga ni Bongbong Marcos na tanggalin ang Vice Presidente at ang mga dating Pangulo. Bakit? Kaya baka may plano. Bantayan natin at bantayan natin. Pagdating ng January 13, kapag hindi nila pulidong nagawa ito, posibleng iba na ang ating presidente sa January 14. Pulibok na daw ngayon Di umano ang mga hotel dyan sa Maynila. Handang-handa na daw ang Quirino Grandstand. At ihinda na rin ang Binjula. Tuloy-tuloy na ito. Sige ding. So yun yan, tandaan natin yan mga kabirada. Well, kung may masasabi kayo dito sa aking mga pinagsasabi dito sa video ito, paki-comment dyan sa ibaba at pag-usapan natin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maawa ka naman kahit
tapos ng Pasko, hihingin ko ang pag-subscribe ninyo. At kung may time naman kayo, kahit konti ay paki-hit ng notification bell para ikaw ay manotify kapag gagawa pa ako ng video mamaya or in the future, in the near future. Maraming salamat at magandang araw sa lahat mga kabirara. Bye-bye!